kunyari may trabaho ka o may iba kang business, gusto mo ng multiple sources of income na hindi kakain ng oras mo, perfect yung gym. So ito, 6 na tao yung makakagamit, over 50 exercises yung magagawa, kaya sulit na sulit tong equipment na to. Sariling design namin. May mga failures along the way. Tinuturo ko rin yun. Eto, bigyan namin kayo ng idea. Eto, kumikita to ng magkano, sir? Sa isang buwan, 6 figures. 6 Isang figures. 6 figures. Kasi sa amin, 20,000 lang. Kahit pa umabot ka ng 1 milyon. Talaga? 20,000 lang, tapos pwede mo pang bisitahin. Tama ka. At dito naman mga ka-best finds, yung mismong fabrication na nila Sir RP, ayan o. So dito talaga ginagawa yung mga gym equipments. Welcome to another vlog mga ka-best finds. Naku, napakaganda na naman ang vlog natin ngayon para sa inyo. Dahil very interesting na naman itong na-discover natin. Meron palang negosyo na pwede mong iwan kahit pa isang buwan. O, di ba? Sounds interesting. Ito nga yung tinatawag nilang worry-free business na. Kasi di tulad ng mga ibang negosyo na talaga namang kailangan tutok ka sa inventory, tutok ka sa production. Etong isang isi-share natin ngayon, kahit iwan mo lang dyan, sigurado kang may kikitain. Naiintriga na rin ba kayo? So, samahan niyo ako sa buong vlog na ito mga ka-best finds dahil ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa gym business. Ayan, I'm sure one way or the other, nakapunta na kayo sa isang gym. So, dumayo talaga tayo dito sa Cavite para bisitahin at usisain ang Gym Republic. At hindi lang basta gym business ang pwede nilang ituro sa atin. Kasi sila rin ang isa sa pinakamalaking fabricator ng mga gym equipments dito sa Pilipinas. Tingnan nyo, ayan o, 1,200 square meters ng gym ang iikutin natin ngayon at pupuntahan din natin yung mismong fabrication site nila. So tara mga ka-best finds, sa mga hindi pa natin subscriber dyan, huwag nyo pong i-miss yung mga ganito kagandang vlog. Kaya mag-subscribe na rin po kayo and hit the notification bell para lagi kayo updated. Hi, Sir RP! Hi! Welcome po. Oy, ayan. Boss, salamat sa pagbigay niyo sa amin ng chance na mabisita kayo dito sa Cavite. It's a pleasure, ma'am. It's a pleasure po. Si Sir RP nga pala, yung mismong owner nitong Gym Republic at nung Gym Depot na manufacturer. At ito rin ay very well known sa YouTube. Hey, magandang araw po sa inyo. Ikot ko po kayo dito. So, itong gym na nakikita nyo ngayon, ma'am, 1,200 square meters to. Pero, mas proud ako kung ikukwento ko sa inyo kung saan kami nagsimula. Okay. So, itong 1,200 square meters na gym na to, nagsimula lang kami sa 30 square meters na garahe lang namin. 30 square meters lang? Sa garahe lang po. Oh, so ilang equipments lang yun? Ma'am, mga nasa 8 hanggang 10 pieces na equipment lang. Pero, ang kagandahan kasi noon, although maliit yung space namin na yon, may mga sarili kaming design na gym equipment na inimbento ko para at least ma-maximize yung space. Papakita ko sa inyo isa-isa. Yun nga, mamaya, huwag kayong bibitaw sa vlog na to kasi hanggang doon sa fabrication, malalaman nyo yung detalye ng mga equipments na ginagawa nila Sir RP. Nagsimula kami 2008, yung 30 square meters na yon. Grabe, ang tagal na. Tama. Tapos 5 years kami nag-operate nang ganun yung setup namin bago kami lumipat dito, 2013. 2008, so nasa ilang taon ka na sa gym industry? 18 years na po kami. 18 years. At eto lang ba yung branch mo? Hindi po, may branch din po kami sa Tarlac at sa Lipa na ganito rin kalalaki. Oh, yaman. Hindi naman, sakto lang. So, ibig sabihin, profitable talagang magkaroon ng gym business? Yes ma'am, opo. Kasi, ang kagandahan kasi dito sa gym business, minsan ka lang kasi mamumuhunan. Yun ang kagandahan doon. Unlike sa ibang negosyo, na kailangan mo araw-araw bumili ng inventory para may bebenta ka kinabukasan. Yes. Ito, isang beses ka lang talaga mamumuhunan. The worst case scenario, makakupitan man ako doon, walang physical na bagay na nawawala kasi non-consumable yung produkto namin. Oo. Example ko to sa ibang negosyo na may mga paninda. Oo. So kung araw-araw mananakawan ka, darating yung panahon, baka 1 buwan, 2 buwan, wala ka na ititinda. Pero ito, hindi. Kahit given lang kunyari na makupitan ka, bukas, buo pa rin yan. Oo nga. Di ba? Nalala ko dati, kasi dati mahilig din akong mag-gym eh. Dati yon. Pwede mo ulitin ngayon. Tapos, sabi nung isang owner sa akin doon, nagja-Japan siya dati, tapos yun talaga yung in-invest niya kasi araw-araw may kita. Tama yun. Tama yun. Tapos sabi niya, words of mouth. Yung isa nagdadala ng kaibigan, magdadala ng kapatid.
Hindi niya kailangan mag-promote kanyang ganon. Pag dumating ka kasi doon sa saturation point na napuno mo na yung gym mo, hindi mo na kailangan mag-promote kasi may darating, may aalis, paikot-ikot na lang yon. Pero ito ngayon, ma'am, dahil nabanggit mo yung promo, yun yung kagandahan dito. Dito kasi sa Gym Depot, pagka umorder ka sa amin, hindi lang gym equipment yung makukuha mo eh. Gym business yung di-deliver namin. Ang ibig ko sabihin doon, tuturuan namin kayo mula umpisa hanggang makapag-settle na kayo pag mapapatakbo nyo mag-isa, pati yung promo. Gaya ng ginagawa namin. May mga times, sinasabi namin, magdala ka ng 2 tao, ikaw, libre ka na. Ikaw na libre, lugi ba ako doon? Hindi. Hindi naman nila mapupudpod yung mga bakal namin dito. Ang galing. So parang basically, wala kang pinamimigay? Wala. Meron silang nakukuha, pero walang nawawala sa'yo. Ang galing. Pero in return, lumalaki yung kita mo. Oo. Paano ka ba na-inspire na? O sige, ako, gym business ang itatayo ko. Honestly, napunta lang ako rito by accident kasi may iba akong negosyo noon. Kailangan ko lang ng extra income kasi at that time, single parent ako, kailangan ko na extra income. Okay? So, naisip ko yung gym business. Una, hobby ko kasi. Pangalawa, naisip ko, hindi ko kailangan tutukan to kasi nasa bahay ko lang eh. Yes. So, eto, sabi ko nga noon, honest gym yung sa amin. Nakakayaman sabihin, may arenola lang doon, ihulog mo lang yung 20 pesos mo, bayad ka na. Tapos kumikita na ako between 500 to 800 pesos way back 2008. Galing laki na nun way back 2008. Tama ka doon. Mas malaki na minimum noon. Dito nga, minimum 500 pesos, 600 pesos ngayon. Noon, mas malaking pera yun noon. Kung makikita mo yung personal account ko sa Facebook, palagi ako nasa galaan. Hawak ko kasi yung oras ko eh. Kasi hindi ako tali sa negosyong gym. Kaya niyang tumakbo. Parang in a way, pag nakatutunan mo yung sistema, passive income na to on your part eh. Taray, parang nako-convince na ako ni sir. Bakit hindi? Oo. Okay. So, eto, babae at lalaki pwede. Babae at lalaki. Tama po kayo. Tapos sir, kunyari wala akong kaalaman sa gym business na katulad nito. Tuturuan mo talaga from step 1. Ano yung mga permits? Tama yun. Diba? Kasi baka iba yun. Tama yun. Tapos, paano pag may accident na nangyari? Tama yun. Pwede rin ganon. Yung mga hindi marunong. Tapos yung coaching sa mga gustong mag-train. Tama yun. Meron din ba Lahat nun? yung kumpleto, ma'am. Talaga? Yun yung maganda. Yun yung pinagkaiba namin doon sa ibang mga fabricators at maski doon sa mga importer. Kasi kaya nila mag-deliver na equipment. Pare-pareho kami, magde-deliver kami ng equipment, di ba? Oo. Pero ako, hindi gym equipment yung dinideliver ko lang. Nagdi-deliver kami gym business. Pag mag-gym ka, beginner ka, 2 options mo. Una, pwede ka mag-DIY. Mag-YouTube ka lang. Ano gagawin ko sa gym? Pwede mong gawin. Pangalawang option mo, kuha ka ng gym instructor na marunong. Yes. Doon sa 2 options mo, mas malaki yung chance na maging successful ka doon sa goal mo kung may instructor ka. Totoo. Di ba? Oo. So dito ngayon, ganun ako. Para kaming gym instructor para sa gym business. Oo nga naman. Saka yung business owner, kahit pabaguhan ako, mas ma-motivate ako. Tama ka doon. May mga failures along the way. Oo. Tinuturo ko rin yun kasi para wag mo nang gayahin yung mga failures na pinagdaanan namin at yung mga success namin, yun yung gayahin mo para mas mabilis yung progress mo. Ay, ang ganda. O sige, wait, magkano ang kita ng, kasi ito 1,200 na, so maraming tao na na-accommodate Marami. ito. Doon sa 30 square meters, Okay. at present time, magkano ang pwedeng kitain? Good question, ma'am. May mga kliyente kami na may mga ganong mga kalaking area nila. Awings Gym, yung 30 square meters nila, nakaka 50 to 80 katao isang araw. Wow. 30 pesos lang yung yung bayad doon. Pero equivalent doon, 1,500 to 2,400 isang araw. Actually, ako rin, sir, kung kukuha rin ako ng maraming gym equipments, for example, mas gusto ko local. Kasi yung warranty. Kasi hindi mo naman siya kabisado eh. Pag nasira, anong gagawin mo pag imported? Tama ka doon. May mga experiences kami na nagpapagawa sa amin na mga galing sa importer. Ang problema kasi, kahit sino naman pwede mag-import ngayon di ba? Oo. Pero hindi lahat nakakaalam pa paano ayusin to. Yes. So paano yung warranty ngayon pag nasira Oo. siya? So naghahanap ka ngayon ng gagawa nun. Di katulad sa local fabricator, una-una, mga Pilipino yung nakikinabang doon. Pangalawa, yung warranty talaga, hindi sayang yung pera mo. May Correct. magsaserve ng warranty para sa inyo. Tapos iba talaga paggawang Pinoy. Like this daw, mga ka-Best Buys. Ito ay own design ni Sir RB. Sarili kong design po to. Ito, kagandahan kasi nito, ito yung design na ginamit namin doon sa gym ko na maliit kasi hindi kami pa pwedeng gumamit ng mga equipment na iisa-isa yung gamit kasi kakain ng space. Okay. So ito ma'am, makikita nyo to, ganito kalaki lang talaga yung regular na gym equipment. Okay. Pero ito,
Sa kanan, may lat pull down to. So pwede kang mag-exercise dito. Okay? Lalagyan mo ng bar. Oo, dito sa unahan, pwede kang mag-squat, pwede kang mag-bench press pag may adjustable utility bench. Tapos ito, another, pwede ka na naman mag-exercise dito or dito. So tatlong tao sabay-sabay. Oh, okay. Dito yung nakikita ko yung pangmalakasan na binubuhat yung sarili. Pwede mo gawin yan dyan. Yung Smith machine, ito, in-improve ko yung design. Ito, basic din to, tong Smith machine. Tataas mo siya, bababa. Oo. Gamitan mo ng adjustable utility bench. Marami ka ng exercise na magagawa. Mm-mm. Pero yung left side nito, another machine na naman siya. Rowing. Paano rowing? Hihilahin mo. Nakaupo. Nakaupo ka, hihilahin mo. Oo. Okay. Tapos, etong kanan nito, again, pwede ka na naman mag-exercise na ganito. Pero ito yung magic dyan. Pag pinagdikit mo silang dalawa, nagpo-form siya na isa pang gym equipment. Pag gano'n. Oo. Ang So, hindi mo galing. kailangan bumili ng hiwalay na crossover para doon. So, ito, Oo. 6 na tao yung makakagamit. Over 50 exercises yung magagawa. Kaya sulit na sulit tong equipment na to. Sariling design namin to. And own design. Pero nakakapagtaka ito, law graduate si Sir RP. Tama po. Tama po kayo. Hindi ba? Tama po. Pero with the years of experience, natuto na silang mag-design at mag-fabricate ng ganito. Yung tungkol naman sa law school, nakagraduate kasi kami. Nakagraduate ako law school. Nangyari kasi noon, saka sumaba yung pag-asenso ng negosyo. So, kailangan ko mamili at that time, as a single parent, ano yung unahin ko? Yung pagkakakitaan para may provide ako sa mga anak ko or mag-bar exam ako. So, nung punto na yon, mas pinili ko muna. Darating ang oras, ma'am, magbabar exam pa rin ako. Sayang, graduate ako. Oo, saka sayang. Oo, Ilang pinaghirapan ko years yun. ang ano? Actually, Ano? dapat yun, 8 years, 9 years lang yun. Pero ako, it took me 11 years kasi patigil-tigil ako. Kasi Wow. kailangan kong i-provide yung kailangan ng mga anak ko eh. Pero nakakatuwa, Sir RP, kasi ito ay nagsimula lang sa dahil gusto mo ng extra income na hindi masyadong makukuha yung time niya kasi nga may mga anak siyang inaalagaan. And perfect, no? Tama po yun, ma'am. So may mga kliyente kami, it's either OFW, Oh, yeah. na wala silang kinikita sa Pilipinas, natatakot silang magnegosyo. Bakit hindi ka nalang magtayo ng gym sa bahay mo? Or yung magre-retire? Ang problema kasi sa retirement, may malaki ka makukuha. Oo. Kalimitan kasi ma'am, napansin namin doon sa magre-retire, feeling nila negosyante kagad sila. Oh sige, pag may malaking pera ako, magne-negosyo kagad ako. Mm-mm. Pero ang problema mo, last money mo yun, Oo. kasi retired ka na eh. Yes. Diba? Paano pag mag-fail ka? Pero kung yung gym mo, nasa bahay mo, sigurado ako, araw-araw may pangkain ka na. Kagaya ko, actually, ang kakain ng oras ko yung fabrication. Pero yung gym business, ilan na yung gym ko, pero never na kumakain ng Nakayaan mo lang siya. Pwede yan pandagdag sa ibang negosyo. Okay, eto, bigyan namin kayo ng idea. Eto, kumikita to ng magkano, sir? Sa isang buwan, 6 figures. 6 Six figures. Kasi, ito yung tinuturo namin sa mga clients namin. Kasama yung pagko-compute kung magkano yung isisingil mo para alam mo kung magkano kikitain mo. Ang batayan ko, ma'am, kung uupa ako, dapat ang pinakamaliit na kikitain ko, pambayad ng upa ko. Which means, kung 100,000 to, dapat yung parang matitira sa akin na neto, dapat 100,000 Hindi din. ka dapat abonado. Hindi. Kasi, ang tawag dito, pag mas maliit yung kikitain ko kaysa doon sa landlord, parang pakiramdam ko, sila lang yung binubuhay ko. Tama. So, dapat pareho kami ng kinikita. At yung business, ano na yan, business strategy na yan, ituturo din sa iyo nila Sir RP. Sakaling mag-decide kayo mga ka-best finds na ganito rin yung i-start yung business or idagdag sa mga existing yung business. Perfect yun. Perfect yun. At dito naman mga ka-best finds, yung mismong fabrication na nila Sir RP, ayan o. So dito talaga ginagawa yung mga gym equipments. Hanggang doon yan Tama po yun. Ang laki ng fabrication mo, sir. Medyo malaki-laki kasi ma'am. Actually, buong Pilipinas kasi ang dinideliver namin. Luzon, Oh. Visayas at Mindanao po. So paano naman to nag-start yung fabrication? Eh di ba gym business ka lang Yes ma'am, dati? tama kayo doon. Actually, ang storya no, na-scam kasi ako nung una kong inorderan ng equipment way back 2008. Kaya para lang maituloy yung business na yon, napilitan ako mag-fabricate na sarili kong gym equipment. So doon nagsimula yung fabrication namin. Kasi naloko ako at na-scam ako. Ang galing, no? Ang galing kasi yung bad moment mo, naging excellent na good moment. Yun yung pinagpapasalamat ko. Yun din ang kinukwento ko sa mga kliyente ko. Kasi hindi lahat kasi ng mga pangit na nangyayari sa buhay mo Oo. ay pangit. Umpisahan ka ng pangit pero ang ending niyan maganda. Kagaya ko, sa dami ng mga hindi magagandang nangyari sa buhay ko, lahat yun willing akong balikan uli kasi alam ko, kailangan kong pagdaanan yun para marating ko to.
Pero depende rin siguro yun sa effort. Tama Kung naman yun. na-scam ka, tapos wala ka nang ginawa, Tama ka lalo doon, na, ma'am. di ba? Yun din ang sinasabi ko kasi sa lahat ng mga pagsubok sa buhay, sa dami, no? Pwede naman ako sumuko eh. Oo. Isang option yun eh. Yes. Pero kung susuko ako, malamang hindi ko mararating talaga to. So etong lahat, sir, kayo talaga, etong mga kababayan natin taga Cavite ang gumagawa. Yes, ma'am. Nagsimula lang kami ng 2 tao nung una. Pero ngayon, nandito kami 30 na katao. Kaya proud din ako na maraming mga taga Cavite City ang nakikinabang dito sa negosyo namin na to. Etong mga ito, kayang umabot hanggang Mindanao, kamo? Yes, ma'am. Actually, sa tagal namin sa pagdi-deliver since 2008, more than 400 na gym ang nadideliveran namin. At buwan-buwan ngayon, maabot kami ng 6 hanggang 8 clients delivery. Buwan-buwan. Eto, pang business lang ba? O pwede ba ako mag-order kahit pang personal ko? Actually, ito pang personal to eh. Itong nandito ko. Ito pang personal. Ito to, ma'am, pang personal use ko. In-order lang yan Oo, sa'yo for oo, personal. oo. Social ah. Oo. Artista ba umorder nito? Si Ninong Ray ako, nag-deliver ako last week. Ganun. Ninong Ray. Tapos no last month, pero commercial yon si Madam Inuts. Taga-Bulacan din yun eh. Yes, si Madam Inut. Oo, social pero may ah. sarili silang gym. Pero yung kininong Ray, pag tinignan mo yung vlog niya ngayon, na may ano siya, may mga... Papapayat na siya. Oo, so may mga equipment na galing. So iba-iba na talaga yung mga So na-deliver. pwedeng for personal. Oo. Saka yung dinesign mo kamo, etong design mo, maganda siya ha. Tsaka ma'am, ito kasi ang kagandahan nitong design ko na to, malalaki yung bakal. Kasi pwede mo siyang gamitin for home use, Oo. pwede din pang commercial. Pero kagandahan kasi nito, yung quality niya kasi na ang problema sa home use, may mga mura eh, makukuha ka. Oo. Maninipis ang bakal. Oh. Ang problema nun, ikaw lang mag-isa nag-gym sa bahay, kalimitan. Oo. Paano pag na-disgrasya ka dahil malambot yung bakal mo? Actually, minsan may mga binibili akong equipments. Alam mo yung rope, yung na-stretch? Oo. Tapos Madali. luminipis. Madali. O kaya nga, yun ang Oo. sinasabi ko. Ito naman kasi ma'am, hindi naman to expense, investment to. Para sa'yo to. As a matter of fact, ilang na ang mga kliyente ko, promise. Lalo ng pandemic, nagsimula sa home gym, Oo. dagdag sila ng dagdag ng equipment, hanggang dumating yung oras, nagtayo na sila ng sarili ng gym. Oo. Kasi yung quality namin, regardless yan kay home use mo gagamitin o commercial, parehong matitibay yan. Kaya gagawin na makikita nyo, lahat to naka-assemble. Kasi, kailangan to, bago may deliver sa Mindanao, sa Luzon, Visayas, Mindanao, na-check na kasi hindi pa pwedeng pagdating doon may kulang na butas, may kulang na tornilyo. So ibig sabihin, eto for example, babaklasin mo ulit to Tama yun. for delivery. Tama yun, para mas Pero, maliliit. binubuo mo na dito Ulit. para makita. Tama kayo, ma'am. Kaya siguro marami ring bumibili sa amin kasi unlike sa ibang mga supplier na 50% yung nire-require na down payment, kami, regardless yan, kung gaano kalaki yung order mo, kahit umabot ka pa ng 1 milyon, 20,000 lang yung nire-require namin na down payment. Talaga ba? Gagawin namin yan, tatapusin namin yan, at kagaya ngayon na to, i-deliver natin to sa Nueva Ecija. Oo. So, bago to bayaran ng kliyente, kailangan makita niya buo na to. So, kaya binubuo namin to, binivideo namin to, kung hindi ka makakapunta ng personal dito sa shop namin para ma-inspect yung mga gamit, i-video na namin to at ipopost doon sa Facebook at YouTube para alam ng client, uy, tapos na nga yung gamit ko. Pagka na-inspect mo na, i-disassemble, maliit na lang siya, hindi siya kakain ng space para pag dineliver sa truck, kasya. Pag pinanik sa hagdanan, kasya. Maski sa maliit na pintuan, kasya. Okay. At pwede nyo ring dalawin dito sa Cavite. Mas gusto ko talaga. Cavite City. Sabi ka ko Mas sa gusto kausap araw eh. niya. Okay. Uy, interesado talaga ako sa gym business. Kailangan ko ba maglagay ng instructor? Good question, ma'am. Sa ngayon kasi, hindi regulated ang gym industry. So, hindi nire-require ang gym instructor. So, optional siya. So, isa ito doon sa mga itinuturo namin sa mga kliyente namin na gustong pumasok sa gym business. Una, magkano ipapasweldo doon sa gym instructor? Kung magkakaroon ka ng gym instructor. Pangalawa, papaano kung ayaw mo magpasweldo ng gym instructor at gusto mo ng freelancer din, pwede rin naman yon kasi may mga options dyan. Yun yung itinuturo namin. Kasi hindi pwedeng titingnan lang sa langit, ay magkano ipapasweldo ko, Oo. magkano isisingil ko. Tama. Lahat yan, pinagdaanan na namin, yun yung isinishare namin talaga. Oo, kasi kung hindi, pwedeng magkaroon ka ng financial loss. Tama ka. Kasi alam mo ba, may mga negosyo na ang dami pumapasok na tao, Oo. pero lugi pa rin. Oo, Pwede. that's true. Diba? Katulad Parang sa sa gym. Shopee, ang dami mong order pero lugi pa. Diba? Tama ka doon. May mga gym na gano'n, napupuno Oo. yung gym, pero at the end of the day, lugi pa rin. Bakit? Kasi mali yung computation nila. Hindi pa pwedeng magtatayo ka ng gym, kunyari sa amin, Cavite, hindi pa pwedeng buong Cavite market namin.
certain segment lang naman yan ang mapupuno namin doon sa gym namin. Kaya kailangan i-compute mo ilan ang kakasya na tao sa gym mo, dapat pareho nung computation nung target na sales mo. May kino-compute ako. Actually, walang ganun. Wala kang makikitang ganun libro or sa internet ng mga formula. Pero based sa experience namin, nakagawa ako ng formula, magkano i-charge mo doon sa mga kliyente mo at ilan ang kakasya dito sa ganito kalaking area na to. Eto pa, isang tanong, paano ko i-maintain to? Wala naman akong idea. Kailangan ba langis-langis lang? WD-40 lang ba yan? Magandang tanong. Napakadali ng maintenance nito. Sa mga kliyente namin, wala halos nalalagyan ng langis dito kasi naka-stainless na yung ginagamit namin, madulas na siya. Ang regular na maintenance nito is yung mga kable, yung cable. Wear and tear kasi siya eh. Pero yan, good problem sa akin yan. Pagka nakita ko na palit ako ng cable, ibig sabihin maraming tao gumagamit. Diba? So, yun lang yan, yung cable, ang usual wear and tear. Tapos, napakadaling i-maintain talaga yan. Warranty and lead time, pag nagpagawa ako sa'yo. 1 year warranty against faulty workmanship. Ang di lang cover talaga is yung wear and tear, kagaya ng cable, kagaya ng mga upholstery na nabubutas. Pero yan, kung dahil sa faulty workmanship, gagawin namin yan or papalitan namin yan. Kung di mo na itatanong, yung pinakamaliit kasi namin na package is worth 240,000. Ayan, 240,000 Kasya siya sa 30 square meters, no? Okay. Pero isipin mo, kung 240,000 yung o-orderin mo sa ibang supplier, 50% doon, malaking pera na yun. 135,000 yun or more or less. Pagkakatiwala mo ba yung ganun kalaking pera? Kailangan mo na i-down. Sa isang tao na hindi mo kilala, na hindi mo pa nakikita yung gamit, sa amin, 20,000 lang. Kahit pa umabot ka ng 1 milyon. Talaga? 20,000 lang, tapos pwede mo pang bisitahin. Tama ka. Ganun May kami warranty pa. Ganun kami ka-confident kasi marami kasi mga fabricator na natatakot. Kailangan lang makakuha ng kalahati para wala nang option yung mga kliyente. Kung pangit yung gawa mo, ay wala na, kukunin ko na yan. Kalahati na yung nailabas ko eh. Oo. Sa amin, kung mapangitan ka, ano ba lang yung 20,000 kumpara sa 1 milyon na ilalabas mo? Grabe, so yun yung pinakamaliit na pwede nilang invest, 240,000. Tapos kailangan ko ba ng maraming tao? Sa mo, optional ang instructor. So, sinong kakailanganin ko? Yung kahera na magbabantay, pwede yun. Pero kung nasa bahay ka lang kasi, usually, nagiging kliyente ko, sabi ko nga, una, OFW, or either nagre-retire, or si daddy or si mommy nagtatrabaho. Isa sa mga parent na sa bahay. Kasi kailangan may mag-take care ng family, di ba? So, pwede niyang isabay yung ano na yun. Pwede tingnan na rin. Tama ka. Hindi yan kagaya nung kunyari lang na parang sari-sari store na kailangan nandun ka nakaupo. Hindi mo maiiwan eh. Kasi kailangan may magitindi. Yung gym, hindi. Pwedeng nakaupo kung nasa bahay, nasa garahe, nandun ka sa salas mo nanonood ng TV, nakikita mo yung gym. Okay. Paano kung gusto kong mas malaki? Ayoko rin sa 240, marami akong pera. Actually, yung mga packages kasi namin, ma'am, nakabase sa spaces na paglalagyan. So, meron kami package na kasya sa 30, 40, 50, at 80 square meters. Yung mga 50 yan, sa middle. Yung 50 square meters na sa around 380,000 yon, more or less, no? So, kasi may mga options kasi kayo doon, pwede mong i-upgrade. Tapos yung kasya sa 80 square meters, nasa 460,000 more or less kasi yung mga options ka na pwedeng gawin doon. Pero kung mas malaki pa yung space mo, doon mo uli mapapakinabangan yung yung ituturo ko kasi what if, ang budget mo pang 30 square meters lang. Pero ang space mo 100 square meters. Di malaki. Anong gagawin mo doon sa spare na space mo? Pagkakakitaan natin yun, magagawa pa rin natin part ng gym yun. Hindi natin ikakalat ha. Kung ano yung kakainin ng 30 square meters, yun pa rin. Pero yung matitirang 70 square meters, magiging part ng gym yun, na may mga workouts ka magagawa doon na parang ang laki-laki nung... Kasi meron mga circuit training, di ba may ganun? Tama ka doon. Yung mga functional training, ilalagay natin doon. So, part nung kita mo, siyempre isusubi mo, itatago mo. Yes. Tapos, pwede kang pa isa-isa. Kagaya na ginawa ko sa gym ko. 1,200 square meters yung gym. Pero nung nagsimula ako, 200 square meters lang ang inoccupy ko doon kasi hindi ko kaya ng ganun kalaki. Malaki na rin. Malaki pero luwag. Pero from time to time, dagdag ako isa. Pwede ganon. Ang maganda doon, hindi na ikaw ang naglabas ng sarili mong punan. Galing na doon sa kinita ng gym, yung pinambili mo ng gym equipment. Diba? So dito meron ka mga treadmill, meron ka rin mga Kompleto kami. May treadmill, may dumbbells, may bisikleta, lahat yan, nagpo-provide po kami. Nakikita mo ngayon ito, ang laki na ng improvement ng mga designs namin. Bakit? Kasi dahil nga nagkaroon ng threat dun sa mga imported na gym equipment, ang ginawa namin, ginagaya na namin yung imported para competitive.
yung mga produkto Agaw, namin. agaw. Si Ellie, isa sa mga actually siya yung pinakamatagal na namin na welder fabricator dito. Siya yung kauna-unahan namin na hanggang ngayon, mula nung nag-umpisa kami, nandito pa rin siya. So si Kuya, 2008 pa nandito. Nandito na siya sa akin. Kaya kahit natutulog siya, alam na niya lahat ng gagawin Oo, niya. pero Kuya, bawal matulog. Okay, ang galing, no? Oo, totoo. Okay, tapos sabi ni Sir, dati raw, nag-fabricate lang sila sa mga kalsada. Tama dahil wala yun. silang space pa na ganito. Ngayon, etong kanilang fabrication, 650 square meters. na. Oo. Galing. Actually, baka mas kakailanganin namin mas malaki-laking space pa kasi kailangan namin magdagdag kasi ng mga tao kasi yung demand talaga sa gym business, napakalaki talaga. Nice. So ayan mga ka-Best Finds, thank you very much for watching our vlog today. Ayan, sana marami kayo natutunan sa amin. At sana na-inspire kayo, no? At nalaman nyo na meron pala talagang mga negosyo na kahit wala kayo dito sa Pilipinas o kahit wala kayo sa inyong mga tahanan o sa business area nyo, pwedeng tumakbo. Passive income na nga, kumbaga. Okay, so for more information, i-message nyo lang sila Sir RP sa kanilang Facebook page dahil marami pa kayong matutunan. Nagko-conduct din pala sila ng seminar once in a while na pwede nyong attenan. Tama po kayo doon. Maraming salamat ma'am sa pagbisita nyo sa amin dito. At sana doon sa makakapanood, hindi lang nalilimitahan yung knowledge nila sa totoo lang kung paano magpatakbo ng business. Actually, natuturuan namin sila kung paano yung pwede nilang pag-iipon at paggastos doon sa pera na kikitain ng gym. Correct. Ayan, financial knowledge din pala yan. Okay, please don't forget to like and share our video mga ka-Best Finds. And please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated pag may mga Best Finds tayo, katulad ng Gym Republic and Gym Depot. Di ba? Laki na. And we'll see you again next vlog ka-Best Finds. Salamat God po. bless.